Okay. Hello, 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 mga kaibigan, mga kakabsat. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon dito sa sinasabi ng mga DDS. DDS na uuwi na daw ang kanilang Tatay Diggs. Pero pakinggan po natin ang sinasabi ng isang lawyer na accredited sa ICC. Para at least maliwanagan naman ang mga sinasabi ng mga TDS na uuwi na daw ang kanilang Tatay Ligo. Ang masasabi ko lang, dream for more and wish for more. Okay, pakinggan po natin ito. Parang kampante itong si Attorney Kaufman na hindi na raw aabot doon sa confirmation of charges hearing laban po sa dating Pangulong Duterte. Dahil kampante sila, bago pa mangyari yun ay madidismiss at mapapabalik na ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po reaction niyo? So, madidismiss daw, mapapabalik daw ang Tatay Digong nila. Ang kanilang pinagrarally. Okay, ano ang sagot ng lawyer? Well, sa amin naman, sa mga biktima po, kampante naman kami na talagang may jurisdiction ng ICC. Kasi Doris at Alvin, 4 lang ang titingnan ng ICC. Ano yung 4 na to? Una, does it have jurisdiction materiae? Oo, may subject matter jurisdiction ba siya? Meron po, kasi crimes against Okay, so may jurisdiction. Jurisdiction daw. humanity ang charge against kay Mr. Duterte. Ikalawa po, yung mga charges ba ay within the time jurisdiction ng ICC? Within nga po talaga kasi within November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ikatatlo po, Okay. So ang sinasabi dito, 'di ba, parating sinasabi ng mga DTS, kahit mga lawyers sinasabi 'yan na wala na daw jurisdiction. Pero tandaan po natin na ang jurisdiction na binabanggit dito ni Attorney Andres is, 'di ba, sinasabi din ito ng mga lawyers or mga abogado ng ano yun, pro ICC, I mean, mga lawyers na tagapagtanggol. Okay, sorry naman po. Mga lawyers na tagapagtanggol ng mga AGK victim. At saka yun din yung susundan natin kung ano ba yung jurisdiction. Ito po ay mga kaso na naganap noong 2011 hanggang 2018 or 2019 noong tayo ay kumalas na sa ICC. So, ibig sabihin, yung number 2 is jurisdiction. So, sakop pa tayo kahit na nag-withdraw na ang Tatay Digong nila sa ICC. Diba, naupo siya noong 2016 at 2018 kumalas siya. So, anong ibig sabihin nun? Meron siyang nararamdaman na on the future ay masasangkot siya, which is, ito na yung nangyayari ngayon. Tuloy natin. ito po ba ang mga charges against kay Rodrigo Duterte ay nangyari sa loob ng Pilipinas? Noong Yes. state party pa po siya sa Rome Statute. Oo nga po. Okay. At ika-4, si Rodrigo Duterte ba ay nasa kustodiya ng ICC? Nasa custody nga po. Kaya apat Nasa na po kustodiya titingnan, na siya ngayon. apat, at talagang meron po yung 4 na yan. Ayun. So maigi po na nalatag ninyo, no? Para maintindihan din ng ating mga kababayan. Correct. Kasi ang mas nangingibabaw na naratibo, if you look at the social media, lalo na nung mga unang part ng pagkaka-arresto at pagdala sa kanya, inuulit-ulit nila yung kidnapping. Correct. And the British Kidnapping daw? Paano naging kidnapping? Eh, may warrant of arrest. Kidnapping kung walang warrant of arrest. Eh, di ba may warrant of arrest? Nasa loob pa lang siya ng eroplano, pinakita na sa kanya yon. Pero babasahin sana sa kanya. Kaya lang ang parang hiling ng team nila is basahin na lang kapag nandun na sila sa mas kampanting lugar, sa detention center.
Israeli lawyer yesterday also argued that the ICC cannot exercise jurisdiction as the 80-year-old former president was kidnapped. Ginamit din niya ngayon yung salitang Wow, kidnap, partner, na kidnap. ini-echo nga ng Duterte camp. Sabi ni, and I quote, sabi ni Kaufman, I view it as a kidnapping, nothing more or less. It's an extrajudicial rendition. He was given no due process, just lang Anong over to the head. walang due process? Wala bang due process yung meron naman siyang warrant of arrest? Di ba? At binasa naman yun sa kanya. At isa yun sa mga requirements. At kilalanin kung siya nga ba yung nakalagay sa warrant of arrest. Di ba? Nandun yung isa sa mga requirements. Dalawa. Hague. Ano reaction po ninyo, sir? Wala namang kidnapping. Una, meron namang arrest warrant, di ba? Galing pa nga sa ICC. Ikalawa, pinadala po yung arrest warrant na to through a diffusion. At mahalaga po na it's through the red diffusion ng Interpol. Kasi ibig sabihin talagang targeted to from the ICC towards the Philippines. Kasi kung notice lang, ibig sabihin sa buong bansang miyembro ng Interpol. Pero ito, directed siya sa Pilipinas. Okay. Kung maalala nyo, ito yung ipinaglalaban ni Manang Aimee, di ba? Ang sabi ni Manang Aimee, diffusion lang daw. Yun. Pero ito nga yung pinapaliwanag na ito ni Andres na kahit na ito ay notice of diffusion, pero ito ay red diffusion. Meaning, may warrant of arrest siya at direktang binigay lang para doon sa taong may warrant of arrest. Kasi ang sinasabi ng mga DDS noon, wala daw warrant of arrest. Kaya siya naging kidnapping? Pero ang ipinapaliwanag ni Attorney Andres ay ang diffusion ay doon lamang sa bansa o sa taong specific na may warrant of arrest. Kasi nga naman, kung ito ay ipinablis sa ICC, siyempre ang inaayawan or iniiwasan ng ICC ay kung ipapublish nila sa ICC kanila is baka makatakas ang kanilang isa-serve ng warrant of arrest. Kaya sinerve na lang nila through diffusion. Pakinggan natin. Ikatatlo po, talagang sinerve naman po siya, di ba, ng ating mga authorities dito sa Pilipinas kay Mr. Duterte. At may basihan din under our domestic statute. Siguro memorize nyo na yan. RA 9851, the IHL Act, Section 17, second paragraphs, in the interest of justice. Philippine authorities may dispense with investigation and may surrender a person towards an international tribunal that's investigating an international crime. Kaya wala pong kidnapping. Okay, so walang kidnapping kasi ang ginamit na batas ay ang 9851, Section 17, Paragraph 2 daw, according to Attorney Andres. Diba? Pero ang iginigiit ng mga tagapagtanggol ng Tatay Digong nila ay bakit daw hindi ginamit ang RA 59. Ang RA 59, ilang ulit na po yan na sinasabi na hindi po pwedeng gamitin dahil hindi na po tayo member ng ICC. Kaya may local tayong batas na 9851. Bago pa tayo maging member ng ICC, ay nandyan na yung batas na yan. Okay? Kidnapping. Paano Lalo nga, po yan. Attorney Andres, ipakituloy nyo nga po, parang may dulo niyan na parang may isang lawyer din partner Oo. na inanalyze niya. Ang sabi? Yung dulo, paano ang dulo ulit no, ng provision na yon? Ang dulo, may voluntarily surrender or subject to extradition. Kaso ang ICC po, hindi naman po siya isang bansa. Isa po siyang international organization. Kaya yung extradition po na node, hindi po nag-apply sa ICC. Nag-apply Maliwanag po, hindi po isang bansa ang ICC. Kaya hindi pwedeng yung sinasabi lang extradition. lang po yan kung arrest warrant galing po sa ibang bansa. Opo, subject to extradition and may meron pang dulo, di ba? Subject to extradition and pertinent. Applicable treaties or laws. Oh, so saan ano yung subject to, ibig sabihin ibabatay doon. Oo. So anong pinagbatayan daw doon sa pag-aaresto? Kasi wala naman, una wala naman tayong tratado diyan. Yun na nga. Oh, saan binatay yung pagkaka-aresto?
Yung binatay po siya sa arrest warrant. Kasi nakalagay naman doon, International Tribunal. Opo. At saka importanteng i-remember, Doris at Alvin, na itong RA 9851, pinasa po siya noong December 2009. At noong December 2009, hindi Okay. So, ipinasa ang RA 9851 December 2009. Hindi pa tayo member ng ICC. Di ba? pa po tayo partido sa ICC Rome Statute. Kaya napag-isipan na po yan ng ating Kongreso na kahit hindi pa po tayo member ng ICC Rome Statute, pwede pong voluntarily surrender ng Philippine authorities ang tao pong nakasakdal, iniimbestiga ng isang criminal tribunal such as the ICC. So ibig sabihin, Aha. attorney, malabong mapabalik sa Yan. Pilipinas Mhm. ang dating presidente before September 2020, September 23, Aha. and even after that, Mm. malabo siyang ibalik. Mukhang malabo po. Kasi hindi na rin tayo state party sa ICC. Kaya kahit po i-grant yung interim release na malabo din, malabo din towards the Philippines kasi wala na hindi na nga state party ang Pilipinas. So unfortunately, ito pong naging epekto nung pag-alis ni Mr. Duterte from the ICC Rome Statute. Ayun. Yun na nga po. Okay. So, maliwanag po ha. Malabo na mapauwi ang tatay digong ninyo. Malabo pa sa tinta ng pusit. Yun lang po. And this is your host, Rick Sevilla 11. See you on my next reaction video. So, malabo pa sa tinta ng pusit na makauwi. Na di tulad ng sinasabi at ng attorney niyang si Attorney Kaufman. Bye!